nandito po talaga yung 3 conversion breakpoints na talagang inalam ko, no? So para talaga every student na meron po kami dito sa Icon Academy, talagang alam po kung paano mako-convert po yung mga prospects natin into sales. Hindi lang po basta-basta na clicks lang po yung nakukuha po natin. Kailangan ma-convert din po natin sila into sale. Kung gusto po natin sila ma-convert into sale. Kasi napaka-importante po talaga na ma-convert po natin yung mga prospects natin into sales. Hindi lang po talaga yung basta-basta lang na may leads ka nga, pero nasasayang lang din po yung leads natin sa loob. No? So, kailangan natin ma-convert po sila into sale. Yan po yung pinaka-importante. Ayan. So, 3 conversion breakpoints. Ayan. So, yung 3 conversion breakpoints, actually, ito po yung number 1, ads. Okay? Number 1 is yung ads po natin. Kailangan po natin ng ads. Next naman po dito is yung landing page po natin. So dito po sa landing page po natin, napaka-importante po talaga na dapat klaro din po yung nilalandingan ng mga prospects natin. No? So kapag once nag-click po si prospect dun sa ads natin, ang next step na papasukan niya is going to the landing page. Okay, dito po siya sa loob ng landing page po natin. Kasi dito yung landing page, nandyan na yung mga information na mga binibenta po natin. So kailangan nandyan din po yan. Like also, nandito na rin po yung Facebook page natin. Kung yung magiging landing page po natin, ay yung Facebook page talagang converting, no? Talagang may mga information diyan talaga na may makikita ng mga prospects natin na legit yung binebenta mo or legit yung Facebook page mo. No, may mga tao talaga na bumili diyan na talagang trusted yung mismong landing page mo. No, so kailangan diyan na maayos po natin 'yan. And also the offer. No, hindi lang po basta-basta nag-run po tayo ng ads, then okay po yung landing page natin. But kapag hindi po maganda yung offer natin, so possible hindi rin po natin sila mako-convert into sale. So, napaka-crucial po talaga itong tatlong to para po talaga ma-convert po natin into sale yung mga leads natin na pumapasok. Okay? So, that is 3 conversion breakpoints. So, isa-isahin po natin para talaga na mas maintindihan po natin lahat kung ano ba talaga yung ating 3 conversion breakpoints. No? So, breakpoint number 1, ito po yung ads problem. So, normally, no, yung mga students na or yung mga marketers na hindi po nako-convert po yung mga ads nila into sale, it's because possible na may ads problem din po sila or baka hindi din sila nakakuha ng mga quality leads sa mga ads po nila. So ads problem, yung breakpoint number 1 natin. So ads problem, bakit may mga clicks pero hindi buyers? Ayan, sino po ba dito yung naka-experience po nun? Marami po sila nagki-click po dun sa ads nila pero hindi naman po sila yung mga real buyers. Marami kang clicks pero yung mga pumapasok sa'yo sa leads, no, nagme-message sa'yo, nag-e-enquire sa'yo, hindi naman po talaga sila real buyers, no? Hindi po sila buyers. So, possible, ang isa po dito na reason is the ads problem, no? Nagkakaroon po tayo ng ads problem sa mga ginagawa po natin or pagra-run po natin ng ads. Okay? And then also, possible na wrong po yung mga message natin, yung messaging natin. No, hindi lang po basta-basta na marunong ka na mag-run ng ads dun sa ads manager mo, kailangan alam mo din kung ano ba yung tututukan mo. Okay? Possible dito na kapag once nag-run ka ng ads, baka mali din yung messaging mo. Na instead na yung mga sabihin natin, yung target market mo ay mga OFW, pero yung messaging mo ay nasa Pilipinas. No, so kailangan yung messaging mo mag-swak doon mismo sa pinaka-market mo, no? Doon sa mismong OFW, parang ganoon, no? No, so kailangan talaga natin na maayos yung every messaging natin para talaga na mag-swak po sa kanila yung mismong ads po natin. So that's the time na talagang nagkakaroon po tayo ng engagement. Okay? So next naman po dito, yung ads problem dito, meron lang curiosity pero wala po silang intent. Okay? Curiosity lang, walang intent. Anong ibig sabihin po nito? So marami po yung mga nag-advertise din po, no, or yung mga advertisers na isa po dito na mga pumapasok po sa atin din, no? So kumbaga wala po silang intent na bumili, na naging curious lang po yung mga prospects natin, no? So may mga ganyan po na may mga clicks po pero hindi buyers, no? So curiosity lang, na curious po sila pero wala po silang intention, no? Yung intent, ibig sabihin yung intention na talagang bumili po ng mga products natin, talagang nagki-click lang sila. Na minsan sabi po nila na napindot lang ng anak ko, napindot lang, nagpa-sorry pa, no, yung mga ganon. So that is possible na ads problem. No, hindi po natin talagang na nata-target yung pinaka-market natin. Possible because of the wrong message. No, iba po yung napupuntahan ng mga ads natin. Kasi right now, ang pinaka-importante na po ngayon is more on the creative part. Sa creative na rin po tayo naghahanap ng targeting. Hindi na po more on lagi nilalagay po natin doon sa mga interest po natin. Right now, ang pinaka-best na makakatulong sa'yo is the creatives. Sa creatives pa lang, dapat naghahanap na ng pinaka-market po natin. Yung merong intention na bumili po sa products natin or yung mga services po natin. Okay?
Next naman dito, na possible na nangyari is clickbait without clarity. No, kapag once nagkakaroon po tayo ng mga ads na parang clickbait siya, na hindi po klaro kung ano po yung binebenta natin, possible na-attract din po natin dito yung mga hindi buyers. Okay? Na baka kumbaga may yung information dun sa mismong image natin or sa video natin, too good to be true, no? Hindi talaga totoo, no? So baka ganun po yung nangyari without clarity, hindi clear po sa mga prospects natin kung ano po yung mabibili nila, yung mapapasukan po nila, no? So possible that is the ads problem. Diyan po tayo yung i-check natin, no? So hindi lahat ng click buyer. So tatandaan po natin that hindi po lahat ng click ay buyer po natin. Okay? But magkakaroon po tayo ng mas quality leads kapag inayos po natin yung mga messaging po natin. Okay? And also, nandito na rin, ituturo ko rin po sa inyo paano ba natin siya ayusin. No? So, how to fix? Dito, i-fix po natin yung messaging natin. Match the message. Okay? So, i-match po natin yung message natin para po talaga na matulungan ka rin ni Facebook kung paano or hahanapin yung mga taong right market po natin. Okay? Match the message. So, dito po, your ad should attract the right people. No? So kapag once right message po tayo, right prospect po, yung pinapatamaan mo, sino yung mga target market mo, talagang magmamatch po yan. So depende po sa mga messaging natin. So dapat alam po natin sino ba talaga yung dream avatar po natin. So napaka-importante po talaga yan to attract the right people. Next naman po dito is to set the expectations. Okay? So isi-set na po natin ano ba yung magiging expectation ni prospect kapag nakita niya yung product or service mo. Okay, ano ba yung mga or ano ba yung information na mapapasukan niya? Na talagang kung ano ba yung in-advertise mo ay ganun din ba yung makikita niya pagpasok niya doon sa loob ng ads mo? So you will set expectations. Next naman po dito, pre-sell before the click. Ito po, napaka-importante yung pre-sell before the click. Kasi dito po, talagang pinapakita po natin ano ba yung pinaka-expectation nila. Parang nagbibenta ka rin po dyan sa click sa before po sila mag-click pero hindi siya yung parang nagbibenta. Nasa parang pinapakita mo paano siya makakatulong yung product or service mo sa kanya. Ano ba yung meron na talagang may curiosity part din. No? So parang doon pa lang sa ads mo or sa video mo, sold out na sila. That is a pre-sell. No? So yan po yung mangyari. Talagang naka-curious na sila kung ano bang meron dyan. Ano ba yung other things na may offer mo pa. So that is match the message. No? So yan po yung pinaka-importante kapag once nagra-run po tayo ng ads. Hindi lang po basta na talagang ano mo lang kay ChatGPT, okay na. So, kailangan ikaw mismo, naintindihan mo that your ads is nagmamatch po siya dun sa target market po natin. Okay? Yung messaging natin. Napaka-importante po ito. So, copy is key. No? So, talagang napaka-importante po yung mga copy natin, yung mga messaging po natin kapag once nag-run po tayo ng ads. Okay? So, yan. Again, match the message. So, next na po na breakpoint po natin. Yung breakpoint po natin, number 2 dito, napaka-importante din po dito yung landing page problem. No? So, landing page problem. Wala kang nako-convert dun sa ads mo, it's because na meron kang landing page problem. Ayan. So, mostly, dito po talaga nagkakatalo. Hindi lang po dun sa ads, dito rin po sa landing page natin. When we say landing page, eto na po yung pinupuntahan, nilalandingan ng mga prospects natin after the click. That is landing page. Okay? Pagdating po sa page, hindi clear. Okay? Walang direction. Walang trust. No? So, nawawala po yung interest ng tao kapag ganito po yung problema. Okay? Tatandaan po natin that landing page is napaka-crucial po kapag once nagbibenta po tayo. Either Facebook page po, yung landing page natin, pwede rin po yung mga sales funnel natin, yung mga online store po natin. So, napaka-importante po talaga na dapat clear yung nasa loob po niya. Marami po kasi ng mga visitors lang po, panay-click po dun sa ads natin, hindi po klaro kung ano po yung information na nandun. Basta lang nag-run po ng ads, okay na. No? So also dapat clear po sa atin, even sa mga chatbots po natin, no, yung mga systems po natin, dapat clear din po yung mga nakasulat doon. Ano ba talaga yung binebenta mo? Kasi minsan, kapag once nag-message po si prospect, nafe-feel po nila na parang bakit parang iba na yung binibenta mo or something like that. No? So, talagang kailangan clear po, may direction and dapat may trust. Magkakaroon po ng trust yung tao kapag once ma-feel po niya na talagang concerned ka sa kanya or product mo is talagang makakatulong dun sa problema niya. So, yan po yung pinakakailangan po natin. And by the way, tatandaan po natin that confused people don't buy. No? So, tatandaan po natin na kapag yung tao, confused po siya, ano bang meron dyan sa binibenta mo, hindi po talaga sila bibili. Okay? Kapag confused po sila, lalo na kung marami pa siyang option, binigyan nyo pa siya ng maraming option po dyan, no? So, confused na po yung prospects natin, hindi na po yan alam kung ano ba talaga yung bibilin niya. So, ang pinaka-better na advice ko din po dito, kapag once nagbibenta po kayo, mas better na
1 to 3 options lang yung ibibigay po natin, hindi yung sobrang dami. Kasi kadalasan, marami nag-offer na sobrang dami ng mga offers niya. Kaya nalilito na po si prospect ano ba talaga yung bibilin niya. So kailangan po na talagang clear. Simula pa lang, clear na po yung pagbibenta po natin sa kanila. Okay? So confused people, don't buy. Tatandaan po natin yan. So right now, how to fix? Paano ba natin ma-fix po yung landing page problem po natin? So kailangan may clarity plus flow. Okay? Clarity plus flow. So dito po, your page should explain clearly. No? So dapat clear po yung explanation. Also, yung mga tao na yun, i-guide po sila sa next step na pupuntahan po nila. Lalo na po sa mga sales funnel po natin, dapat clear po yung next step na pupuntahan din po nila. No, so kailangan lahat-lahat po yan, kailangan magkakasunod-sunod po talaga. Lalo na po sa mga Shopify store, sales funnel, sa Facebook page din natin or sa mga chatbots po natin, dapat clear din po yung mga nakalagay po dyan. Okay? Next naman po dito, build trust fast. No? So kailangan makapag-build po tayo ng trust ng mas mabilis po sa kanila. So paano ba natin siya gagawin yan? So kailangan yung mga ads po natin or yung mga Facebook page po natin, yung mga sales funnel po natin, kailangan may mga ano po yan, no? May merong mga testimonials, no? May mga reviews po talaga yan para makita po nila na talagang totoo ba talaga yung product or service mo. Kailangan ma-feel po talaga nila na legit po talaga yung binibenta natin. Okay? So, kailangan mapakapag-build po tayo ng trust, no? So, make sure na humingi po kayo ng mga testimonials from your clients, no? So, yung mga previous mga ano ninyo, no? Yung mga bumili po ng product or service nyo, mas tataas po yung conversion rate niyan kapag ganun po yung ginawa po natin. Okay? So, napaka-importante po talaga yan. Part din po yan ng persuasion. Yung mga social proof, no? Na talagang pinapakita po natin na talagang marami nang bumili dyan sa product mo, marami nang nag-try, no? So, kailangan yan po yung gagawin natin. Okay? Yan po yung pinaka-importante kapag once nag-run po tayo ng ads. And also dun sa landing pages natin, clarity plus flow. Explain clearly, guide next step, and build trust fast. Yan. Okay, so next naman po dito, meron po tayong breakpoint number 3 para makapag-convert po tayo ng sale. Okay? Isa din po dito, yung breakpoint number 3 natin is yung offer problem. Okay? Marami po sa mga marketers, nagkakaroon po sila ng offer problem. Okay naman po yung landing page nila, okay naman po yung ads nila, but dito na nagkakaroon ng problema. Dito na rin po, hindi sila nakapag-convert ng sale because of the offer problem. So dito po sa offer problem na to, marami po sa mga marketers, wala po talaga silang tinatawag na irresistible offer. No? So kahit may interest kung hindi compelling ang offer, walang action po na nangyari. Okay? Again, kahit may interest yung prospects natin, kung hindi compelling po yung offer natin, walang action na nangyari. Wala pong nagtitake action po dyan. Walang bibili kapag may problema po tayo sa offer. Okay? Ayan. So, ito po yung nangyari. Maraming clicks pero walang conversion. Possible may offer problem din po tayo doon. Ayan. So, people don't buy offers. Tatandaan po natin people don't buy offers, they buy value plus reason. Ayan. People don't buy offers, they buy value plus reason. So, kailangan po nila na may makita po silang may value po talaga yung binibenta natin and the reason, bakit ba talaga nila bibili yung product or service mo. So, kailangan natin maintindihan na ito po yung pinaka-importante na kailangan lagyan po natin ng value, makita po ng prospect natin yung value and the reason, bakit ba nila binili yung product or service mo na yan. Okay? So, kaya kailangan yan po yung makita po natin. People don't buy offers, they buy value plus reason. So, how to fix? No? Paano ba natin siya ayusin? So, ayusin po natin siya by creating an irresistible offer. No? So, irresistible offer. Napaka-importante po talaga yung irresistible offer kapag once nagra-run po tayo ng ads. Ayan. So, irresistible offer. Your offer must have clear value. Okay? So, kailangan ng clear value po yung ating offer. Your offer must have clear value. Next, strong reason to act. No? So, kailangan strong po yung reason bakit pa nila bibili yung mga product or service na binibenta mo. Yung value na to, dapat klaro po sa kanila talaga kung ano ba talaga yung makukuha nila. Okay? And then next step, kailangan meron ding urgency. Yung urgency na yan, dapat mabili na po nila kaagad yung mismong binibenta mo. Ay, yung urgency dyan, dapat may ano din po kayo, may mga promos na until ganito, ganyan lang. No? So urgency, para mabili na po kaagad yung produkto mo or yung service mo. So yan po yung pinaka-importante kapag gumagawa po tayo ng irresistible offer. Kasi dito po talaga nagkakatalo. Kahit wala pa po kayong ads na niran, pero kapag meron po kayong irresistible offer, may mga warm market po kayo nakakausap. Kapag pinakita po natin yung offer po natin, mas mataas po ng chance talagang mako-close po natin yung sale. So, irresistible offer po, napaka-importante po talaga yan.
Ayan. So, eto po talaga, no, every marketer kailangan mag-create po kayo ng irresistible offer. Isa po dito na tinuturo po namin talaga na para mas madali po ma-close yung sale, yung irresistible offer, no? So, kailangan mas kakaiba po yung offer natin compared po doon sa mismo mga competitors natin. Sa totoo lang, napaka-crowded na po ng marketplace. So, the reason is, or yung pinaka-best na gagawin po natin, how do you stand out? Paano po kayo mag-stand out sa market kung pare-parehas po kayo ng offer? So, dito po, yung offer natin, ito po talaga yung pinaka-bala natin, no? Ito po yung pinaka-bala po natin na kumbaga, kapag once kinumpare po kayo doon sa mga competitors mo, ikaw talaga yung mananalo kasi you have a different offer. No, ito na nga yung tinatawag nating irresistible offer. No, kapag once nagra-run po tayo ng ads, clear value, strong reason to act, and also kailangan po ng urgency. Kapag wala pong urgency po, yung mga ads po natin or yung mga offers po natin, kasi yung offer natin, hindi po basta-basta talaga na lahat makukuha po yan. Kailangan na talagang meron din pong mga timing, no? So like yung mga offers natin, 10% discount, 20% or may mga bonuses po kayo dyan. So yan po yung mga gagawin po natin. Hindi po siya forever na ganun po yung magiging offer para talaga nabilin po ng mga prospects mo yung mga binibenta mo. Okay? So irresistible offer. Ayan. So tatandaan po natin that ads, no? Ito po yung pinaka-process natin. Ads, papunta po siya sa page natin and also papunta po siya dun sa offer natin. Yan po yung pinaka-process po ng mga prospects natin. Kapag mahina po dito yung isa, possible na wala kang sales na makuha. Yan po yung gagawin po natin. So ayusin po natin yung ads, yung landing page po natin, and also the offer. No, kapag once okay po itong tatlo na to, magkakaroon po kayo ng massive sale or mas marami po kayo mako-close na sale. Kapag mahina po again yung isa, wala kang sales diyan na makukuha. So tatanungin mo yung sarili mo, tama ba ang message? Ayan, tama ba yung messaging mo dun sa ads mo? No, baka puro click-click ka lang, walang nako-convert na sale. Next naman, clear ba ang page mo? Ayan, clear ba yung mga content dyan? No, kailangan, pag once nag-visit po, eto po kasi yon. Marami sa mga prospects natin, nagkiklik po sila at first doon sa ads natin. So, ang ginagawa po nila dyan, nangi-stock muna sila. Tinitingnan muna yung Facebook page natin. Ano ba yung laman ng Facebook page mo? Baka naman mga hindi ka talaga totoo nagbibenta. Kasi right now, yung mga prospects natin, napaka-skeptical na po right now niyan. Talagang tinitingnan nila kung legit ba talaga. Ilang beses pa yan po talaga sila mag-isip, no? Or mag-check-check pa na kung saan-saan para pa talaga malaman na legit ba talaga yung Facebook page mo or yung binibenta mo. No, so, kailangan dun pa lang sa Facebook page mo, pagpunta ni prospect, dun sa Facebook page mo, sold out na siya. Nakita niya na talaga, uy, legit tong page na to. And also the content, no? Kapag once naglalagay po tayo ng content dun sa Facebook page natin, make sure na talagang direct po dun sa mismong target market natin. Hindi po yung basta naglagay ka lang po dyan ng content na basta makalagay ka lang. Hindi po ganon. No? So, kailangan isipin po natin yung message and also yung mga nilalagay mo dyan postings is para ba talaga dun sa mga target market mo. So, yan po yung gagawin po natin kapag once nagra-run po tayo ng ads. No? So, kailangan ayusin din po natin yung Facebook page natin, yung mga contents natin, even yung mga mukha po dyan, yung mga products natin. No, kapag once na yung mga products natin or yung mga pictures po dyan, blurred or hindi talaga makita, hindi po clear yung messaging po dyan, yung laman po dyan, so possible wala po tayong mako-convert na sale po dyan. So, kailangan aayusin po natin yung mga content ng page natin. Ayan. No, so next po dito, strong ba ang offer mo? Ayan. So, tatanungin mo yung sarili mo, strong ba talaga yung offer mo? No, so ito po yung nangyari kasi, no, marami po talaga tayong nare-receive na click. Pero at the end part, yung kapag pumasok na po sila sa offer, wala nang nako-convert kasi nga hindi strong yung offer nila, hindi po irresistible enough para po sa mga prospects natin. So kailangan ayusin po natin yung offer na to, no, or yung offer po natin kapag once nag-run po tayo ng ads. Ayan, ask yourself, tama ba message, clear bang page, strong ba yung offer? Dito po ang problema. So kailangan po talaga natin ayusin yan, yung tatlong breakpoints po natin. So yan, ads problem, landing page problem, and also the offer problem. So yan po yung mga pinaka-importante kapag once nag-run po tayo ng ads.